Good afternoon again. So, open your book on page, unahin na muna natin yung sa 376. Introduction lang naman ito ng mga methods of organizing and presenting data. Ano ba yung mga ginagamit natin kadalasan? So, di ba? Minsan, given yung mga data, pwede nating i-present yung mga data na yon using pie chart, bar graph, and histogram. Ano ba yung pinagkaiba nila? So, first, graph. Yung graph is a diagram showing relation between a variable quantities, typically of two variables, each measured along one of pair of axes at right angles. Di ba? Nakakita na kayo ng mga graph. And iba-iba yan. So, first is yung sa pie. Paano yung sa pie graph? Or tinatawag ding pie chart. Look at the picture on page 377. So, a pie chart is a circular statistical graphic which is divided into sectors to illustrate numerical propositions. For example, i-assume natin na yung mga nakapresent na data dyan ay yung favorite colors. Halimbawa, 25%. 25% sa grade 7 class ang may favorite sa blue. Then 3%, sabihin natin merong favorite sa black color. 5% sabihin natin sa yellow. 7% sabihin natin sa red. And 60% sa pink. Example lang yon. So, ganoon, i-present yung mga data using pie chart or what we call pie graph. Maliwanag yung sa pie chart. Next, bar graph. A bar graph is a diagram in which the numerical values of variables are represented by the height or length of lines or rectangles of equal length. So, dito, mapapansin niyo yung mga rectangle dyan, meron tayo yung first rectangle, meron tayong 15. So, therefore, 15% yung sa rectangle na yan. And then, yung pangalawa, nasa pagitan ng 5 and 10. So, assume natin na 8%. And then, yung pangatlo, nasa pagitan ng 0 and 5, sabihin natin 3%. And then, yung pang-apat, nasa pagitan ng 10 and 5. And last, we have pagitan ng 5 and 10. So, pinipresent nila yung mga given data, yung mga percentage nila using bar graph. Kapag bar graph, para siyang nakahiwa-hiwalay, separated rectangles. Clear ba yung sa bar graph? Next, histogram. Sa histogram, a histogram has an appearance similar to a vertical bar graph. Okay? Pero, yung dito, kung papansinin nyo, dugtong-dugtong sila. Okay? Continuous. Okay? Makikita mo dito yung yung gap, yung pinagkaiba. Halimbawa, sabihin natin yan yung for example, yung grades nyo. So from nung first quarter nakakuha kayo ng sabihin natin ano muna siya, mababa muna yung grade hanggang sa second quarter, third quarter, fourth quarter. So nakikita nyo na tumataas or minsan bumababa. Okay? Diyan natin determine, okay? Yung mga for example, yung mga data, yung mga grades, scores, ayan. Kung ano yung kanilang mga tag dito gap. Clear ba yung tatlong pinag-usapan natin? Clear. Oh, ba't walang reaction? Mag-unmute na lang kung may gustong sabihin, okay? Thank you. And next naman, mag-proceed kayo sa page 386. Dito na yung sa measures of central tendency of ungrouped data. Meron tayong mean, median, and mode of ungrouped data. So first, we have mean. Pag sinabi nating mean, it is a single number that represents a set of data. Numbers that represent sets of data are called statistics. And two other statistics used to describe data are the median and mode. So, unahin muna natin yung mean. Pag sinabi nating mean, meron tayong ginagamit na formula. Okay? So, paano ba natin kukuhanin yung ang tawag dito, given yung data, paano natin kukuhanin yung mean? Ito yung formula. Meron tayong mean is equal to the sum of the item values divided by the number of items or cases. So, magbibigay ako ng example using yung mga example natin sa book. Explain natin.
So, dito sa ating illustrative example number 1, yan yung mga grades of 10 students in elementary algebra. Meron silang mga 85. Ano pa yung mga grades? 87, 80, 90, 93, 87, 82, 80, 89, and 90. So, ulitin ko, yung formula ng mean, kailangan mo muna daw kuhanin yung sum, lahat ng mga values. So, 85 plus 87 plus 80 plus 90 plus 93 plus 87 plus 82 plus 80 plus 89 plus 90. So, calculate nyo sa inyong calculator. Okay? So, let's try. 85 plus 87 plus 80 plus 90 plus 93 plus 87 plus 82 plus 80 plus 89 plus 90. Nakasunod kayo? And later, tell me kung tapos na kayo, what is the sum? Ano kaya yung sum na nakuha nyo? 863 po. So, meron tayong 863. So, ito yung symbol for mean. Yung x tapos may line sa taas ng x. So, we have 863. Okay? I-divide daw natin siya dun sa number of items. Ilan ba yung mga items? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Therefore, 863 divided by 10. And di ba, naturuan ko na kayo paano mag-divide ng number by the power of 10. So, ilan ba yung 0 ng 10? Ilan? Isa po. Isa. So, from the decimal point, di ba kapag whole number nasa dulo yung decimal point, i-move natin ng isang beses papunta sa left. So, therefore, na-move yung decimal point, 863 divided by 10 is equal to 86.3. Or kapag whole number ang gusto, that is equal to 86. Therefore, yung mean ng mga scores na to or yung mga grades ng 10 students in elementary algebra ay 86. Okay? O next, mag-proceed tayo sa median. Yung median, it is a set of data na kung saan pinag-uusapan yung middle value. Ano kaya yung middle value ng mga given values na ito? Ang kailangan muna natin gawin is i-arrange sila according to, halimbawa, lowest to highest, or least to greatest, or vice versa. So, i-arrange natin sila. Anong gusto nyo? Greatest to least or least to greatest? Anong gusto nyo? Least to greatest po. Okay. So, tingnan muna natin. Ano kaya yung least dyan sa mga given values? We have, ano yung pinaka-konti dyan sa mga given values na nandyan sa screen? 80 po. 80. Very good. 80. Ilan kaya yung 80? 1, 2. So, dalawang 80. Next sa 80, ano? Anyone? 82 po. 82. Ilan yung 82? Isa. Next sa 82. 85 po. 85. Next. 87 po. Ilang 87? Dalawa. Next. 89 po. 89. Isa. And, ano pa? 90 po. 90. Dalawa. Last. We have the greatest, which is 93. So, try natin kung tama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan. So, after natin ma-arrange, kailangan makita natin yung pinakagitna. Ano ba yung pinakagitna? So, ganito. Para mas
hindi kayo malito, ang gawin nyo is cancel dulo to dulo. Dulo, 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 hanggang sa mapunta tayo dun sa pinakagitna. Ayan. Paano to? Kakancel ko ito at ito, walang natira. So, therefore, wag mo silang ika-cancel. Itong dalawa niyan, yung iyong median. Pero, hindi pa yan yung final. Pag dalawa sila, kailangan mong ipag-add and then i-divide sa 2. So, kung ito, mapapansin nyo, same naman sila. 87 plus 87, pag pinag-add mo, tapos dinivide sa 2, same lang yung lalabas, di ba? 87 pa rin. Nakuha nyo? Di ba? Dalawang 87, pag pinagsama mo, tapos hinati mo na naman sila, babalik yan sa 87. So, therefore, ang pinaka-median mo is 87. Okay? So, ang ating mga, given yung mga values natin, ang median na nakuha natin ay 87. Nakuha nyo? Nakuha ba? Okay. Next, paano naman kapag pinag-uusapan ay mode? Kapag sinabi nating mode, tingin ka dyan sa mga given values, alin dyan yung may pinakamaraming na ulit? Alin dyan? Meron tayong 80 umulit. Meron tayong 87 umulit. Meron tayong 90 umulit. Teacher, pare-pareho lang naman po silang may tagdadalawa. Wala pong pinakamataas. Therefore, tatlo yung ating mode. Okay? Trimodal ang tawag doon. So, meron tayong mode 80, 87, and 90. Pero, paano kapag dinagdagan ko ito? Halimbawa, dinagdagan ko siya ng 80. Ano na yung mode natin? Tatlo pa rin ba? 80 na po, 80 teacher. na. Kasi yung 80, tatlo na sila. Ibig sabihin, ang pinakamarami na umulat dyan sa mga values ay si 80. Okay? Kasi ang mode, yun yung value that appears the most. Okay? It is possible to have more than one mode. Okay? Dito, isa lang siya. Pero dito, tatlo yung mode. Okay lang yon. Naintindihan? So, ganyan lang yung sa measures of central tendency of ungrouped data. So, mean, median, mode. Magbigay ako na, clear ba sa inyo yung pagkuha ng mean, median, and mode given itong mga values na ito? Clear na ba sa inyo Opo. yung example? Okay. So, now let's have another example. So, dito sa page 390, accuracy. Andrew's short quizzes in mathematics for the first quarter. Ano yung kanyang mga scores? We have 5, 15, 10, 15, 5, 10, 10, 20, 25, 15. Ayan. So, ngayon, kailangan nating kunin yung mean, median, and mode ng mga scores ni Andrew. So, sino nakakaalala dun sa pagkuha ng mean? Anyone? Mag-add po sila Sige. kapag sa min. Using your calculator or since mababa naman yung mga numbers, let's solve mentally. Kung may calcu kayo, solve nyo sa calcu para ma-sure natin yung answer. So, 5 plus 15 is 20, plus 10, 30, plus 15, 5. Page 390. Okay? 45 plus 550, plus 1060, plus 1070, plus 2090, plus 2500, 15, plus 1530. Ano yung nakuha niyong answer? 130 din po. 130 po. 130. At i-divide natin saan? Doon po sa sum nila, teacher. Sum ba? Ito yung sum natin, anak. Yung 130. bilang po. Yung bilang po nila. Yung item. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, power of 10 ulit. Yung 130, i-move natin yung decimal papunta sa left. Nandito siya sa dulo. Since whole number, i-move. So, nandito na siya. 13.0 or since 0 na yon,
That is equal to 13. Therefore, ang mean natin ay 13. Okay? So, ngayon, yung median, ano kaya yung pinakauna natin gagawin? Ano yung pinakaunang gagawin? A-arrange po yung mga numbers. A-arrange. List to greatest. Very good. Least to greatest or vice versa. So, sino kaya ang makakapag-arrange? Anyone? Sinong gusto mag-arrange ng ating mga scores ni Andrew? Ano yung list? List po, Ah, tatlong 5 yung list. tatlong 5. Kakancel natin. Tatlo ba Dalawa lang. yan? Dalawa lang. Next. Tatlo pong 10. 1, 2, 3. Tatlong 10. Ano pa? Dalawa po 15. Tatlong 15 po. Tatlong 15. 1, 2, 3. Very good. Ano pa? Ano pa? Dalawa pong 15. Dalawa lang ba yung 15? Tatlo. Ano pa yung susunod sa 15? Anyone? Ano yung susunod sa 15? 20 po. 20. At yung ating greatest ay si 25. Ano kasi yung tinuro ko sa inyo na technique para makuha yung ating median? Kakancel Cancel yung po yung dalawa. dulo. Okay. Cancel. Cancel. Paano kapag dalawa yung natira? Pag-a-add po, teacher. tapos Pag-a-add. i-divide sa dalawa. Very good. So, pag-a-add, 10 plus 20, plus 15 is 25 divided by 2, that is equal to 12.5. Okay, so therefore, ang ating median is 12.5. Next, yung mode. Paano malalaman yung mode? Yung number or value na nag-appear ng pinakamarami. Yung 5, ilan? Dalawa. Yung 10, tatlo. Yung 15, tatlo. Yung 20, isa. Yung 25, isa. Ano kaya yung mode natin? 10 po, tsaka 15. Very good. So, therefore, ang mode natin ay 10 and 15. Ganun lang kadali yung ating measures of central tendency. Okay na? May question about sa lesson na ito? Wala na po. Wala na. So, kung ganon, ulitin ko lang, yung inyong magiging final assessment is isasend ko din ulit yung inyong pointers sa group chat. Tignan nyo na lang mamaya. And then by next meeting, use our time for your review. And see you on next year na. Okay, this will be our the last meeting of your Mathematics 7. Next meeting will be your review, and on Tuesday will be your final assessment. So video ulit siya, therefore hindi tayo magmi-meet. Okay? So congratulations sa mga nakapag-comply on time. Para naman dun sa mga may blank grades, may mga missing requirements, kindly submit it as soon as possible. Kasi hanggang 16 na lang ang ating pag-aayos ng mga requirements. Okay? Tapos, after nun, pictorial na. Para dun sa mga makaka-receive ng awards. Okay? End ko na yung recording.